Hello mga bata! Magandang araw sa inyo! Ako si Teacher Angie. Handa na ba kayo sa ating aralin? Mga bata, saan kayo pumapasok para kayo ay makapag-aral? Sa paaralan po! Tama! Sa paaralan. Ang paaralan ay ang lugar kung saan nag-aaral ang isang mag-aaral. Bakit kailangan pumasok sa paaralan? Upang tayo po ay matuto. Tama! Ano ba ang dapat nating matutunan? Matutong sumulat. Tama. Matutong bumasa. Magaling. Matutong bumilang. Tama. At matuto ng kagandahang asal. Magaling! Tayo ay pumapasok sa paaralan upang tayo ay matutong magsulat, matutong magbasa, magbilang, at matuto ng magandang kaugalian. Magaling! Meron ako sa inyong babasahing tula. Makinig. Tuntunin sa paaralan. Pagpasok sa paaralan, uniforme ang iyong kasuotan. Pagsuot ng ID ay huwag kalimutan. Pagpasok ay agahan, maging maayos sa pilahan. Mga gamit ay ingatan, isagawa ang kalinisan. Pag-upo ay ayusin, makinig sa aralin. Guro ay sundin natin, maging batang masunurin. Nagustuhan niyo ba ang tula, mga bata? Opo, teacher! Tungkol saan ang tula? Tungkol po sa pagpasok sa paaralan, teacher. Magaling! Mga altuntunin sa ating paaralan. Una, pumasok ng maaga. Pangalawa, magsuot ng uniforme at ID. Pangatlo, pumila ng maayos. Pang-apat, ingatan ng mga gamit. Pang-lima, maging malinis. Yan ang ating mga alituntunin sa ating paaralan. Sa panahon natin ngayon, kailangan din nating magsuot ng face mask. Ugaliing maghugas ng kamay. At panatilihin ang distansya o ang social distancing. Tandaan natin yan, mga bata. Ito naman ang ating silid-aralan. Dito, natututo ang isang mag-aaral kasama ang kanilang guro. May sinusunod tayong schedule ng klase sa kindergarten o ang tinatawag nating blocks of time. Una, arrival time o oras ng pagdating. Ito yung oras kung kailan darating ang mga batang papasok. Meeting time 1, oras ng unang pagsasama-sama. Dito nagtuturo ang guro. Work period 1, oras ng unang gawain. Dito gagawa ang mga bata.
Meeting time 2. Oras ng pangalawang pagsasama-sama. Tapos ng gawain, tuturo ulit si teacher. Supervised recess. Oras ng pagkain. Quiet time. Pagkatapos kumain, bibigyan ang mga bata ng oras para magpahinga. Oras ng pamamahinga. Story time. Oras ng pagkukwento. Ang guro ay magkukwento sa mga bata. Work period 2. Oras ng ikalawang gawain. Ito yung oras na pwede na magsulat ang mga bata. Kulay. Indoor-outdoor. O oras ng paglalaro. Ang guro ay magpapalaro sa mga bata. Meeting time 3. Oras ng paglilipit. Ito ang oras na malapit nang umuwi ang mga bata. Yan ang ating blocks of time na dapat sundin sa klase ng kindergarten. Mga bata, meron akong ipapanood sa inyo. Mga dapat gawin, mga dapat gawin. Ito ang mga dapat natin gawin. Makinig sa guro, makinig sa guro. Ito ang unang dapat natin gawin. Sumunod sa panuto, sumunod sa panuto. Ito ang ikalawang dapat natin gawin. Igalang ang sarili, kapwa at paaralan. Ito ang ikatlong dapat natin gawin. Itaas ang kamay kung may sasabihin. Ito ang ikaapat na dapat gawin. Maging mabait at magsabi ng totoo. Ito ang ikalimang dapat natin gawin. Mga alituntunin sa ating silid-aralan. Una, makinig sa guro. Pangalawa, sumunod sa panuto. Pangatlo, igalang ang sarili, kapwa at paaralan. Pang-apat, taas ang kamay kung mayroong sasabihin. At pang-lima, maging mabait at magsabi ng totoo sa lahat ng oras. Yan ang ating mga alituntunin sa loob ng ating silid-aralan. Yan ang mga dapat nating sundin. Ano-ano ang maaari mong gawin sa loob ng paaralan? Kumanta po, teacher! Tama! Ano pa? Maglaro po, teacher! Tama! Ito ang mga ginagawa natin sa loob ng silid-aralan. Nagkukulay. Nagbubuo ng blocks. Gumugupit. Sumasayaw. Maawit. Nagsusulat. Nagbibilang. Nagbabasa. Kumakain.
at naglalaro. Yan ang mga ginagawa natin sa loob ng ating paaralan. Ikaw naman, maaari mo bang sabihin ang mga ginagawa natin sa loob ng silid-aralan? Magaling mga bata! Ngayon ay gagawa tayo ng poster. You can do many things in school. Magdodrawing tayo ng mga bagay na ginagawa natin sa loob ng ating paaralan. Ang kailangan nating gamit ay papel, lapis, at krayola. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang. Yan, nakapagguhit na tayo. Katapos nyo iguhit, inyong kukulayan. Ayan, makagawa na tayo ng poster. Magaling mga bata! Siya si Jose. Kaya na niyang kumain mag-isa. Kung si Jose ay kumakain ng french fries, ano ang kanyang gagamitin? Kamay o kutsara tinidor? Tingnan natin, bilugan natin. Kamay, tama. Siya si Tess, kaya na niya maghugas ng kamay. Siya ay naghuhugas sa tulong ng kanyang nanay. Ano-ano ang mga bagay na kaya mong gawin? Ako po si JR. Kaya ko na pong magbihis mag-isa. Magaling! Ako po si Mia. Kaya ko pong magligpit na aking mga laruan. Magaling! Ikaw naman. Ano ang kaya mo nang gawin? Maaari mo bang sabihin? Magaling! Gawin natin! Palakpak ang inyong mga kamay kung kaya ninyo nang gawin ang nasa larawan. Kumain. Magligpit ng gamit. Maghugas ng kamay. At magpalit ng damit. Galing mga bata! Ngayon naman, para sa ating mga gawain, 2 linggo, kindergarten worksheets. Gawain 1. Guhit ang mga bagay na kaya mong gawin. Gawain 2. Hulayan ang mga dapat mong gawin sa loob ng silid-aralan. Gawain 3. Lagyan ng check ang magandang gawain at X naman ang hindi magandang gawain. Gawain 4. Pakatin ang mga sumusunod na salita. Makinig, sumunod, ingatan, galang, tahimik. Gawain 5. Hulayan ang mga gawain sa paaralan. Tandaan itong mabuti. Gawain 6. Hulayan ang mga gawain sa loob ng silid-aralan. Tandaan itong mabuti. Gawain 7. Pansariling pangangailangan. Bilugan ang inyong ginagamit sa pagkain ng mga sumusunod. Gawain 8. Pansariling pangangailangan. Bilugan ang taong tumutulong sa iyo upang gawin ang mga sumusunod. Magsanay tayo. Magsanay sumulat ng pangalan. Yan ang ating mga gawain. Pumunta kayo sa Facebook page ni Teacher Angie upang makapag-download at makapag-print kayo ng mga worksheets na yan. Alam mga bata,
Hanggang sa muli. Bye!